Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. Gising na ang halimaw. Sigaw ng headline ng pahayagan na makikitang binabasa ni Boging. Habang nagbabasa ito ng malakas para marinig ng mga kaibigan ay walang patid din naman ang pagkagat at pagnguya nito sa hawak na 6 na patong ng sandwich. Tumigil sa kanilang gawain sina Gino, Kiko at Joe nang natawag ang pansin sa laman ng balitang binasa ni Boging. Naroon ang 4 sa loob ng kanilang clubhouse, isang maliit na bahay na nagsilbing bodega noon ni na Gino sa kanilang likod bahay. Pinagtulong-tulungan nilang magkakaibigan na ayusin at pagandahin ito. Kasama dito si Joe, ang nakababatang kapatid na babae ni Gino na kung ituring nila ay saling pusa sa grupo. Samantalang isinusulat ang balitang ito, ang bangkay ni Edrito Santiago ay hindi pa nakikita. Ayon sa mga taga roon, sila ay naniniwalang nilamon ito ng halimaw na naninirahan sa ilalim ng wawa. Muling huminto ang matabang binatilyo sa pagbabasa at muli na naman itong kumagat sa tinapay at maingay na ngumuya. May dugong Chino si Boging, kaya may kaputian ang balat. Nakasalamin ito, maikli ang dapang buhok at bilog ang mukha at katawan. Kahawig nga niya si Edgar Mortiz kung malabo ang mata at naging inchik si Bobot. "Pwede ba, Boging?" Mataray na sabi ni Joe. "Tigil mo na nga muna ang pagkain at ituloy mo na yung binabasa mo." Mataray talaga itong si Joe. Para bang pinagsamang karakter ni Maricel Soriano at Jelly de Belen ang dating nito. Totomboy-tomboy, sisiga-siga at laging bukang bibig ay, "Sasapakin kita dyan eh." Lalo na't tatawagin siya sa kanyang tunay na pangalan, Josa. Gegirahin ka nitong talaga. Pero sa totoo lang, bagay na bagay kay Joe ang pangalang Josa. Maganda ito. Maliit ang mukhang parang manika. Bilugan ng mata na napapaligiran ng malalantik na pilik mata at may katerno pang makapal na mga kilay. Dangan nga lang at bata, kaya mas galawgaw pa ito at mas astang lalaki kaysa sa dapat nitong kalagyan. Pero kahit ganitong ugali ni Joe, pinagpapasensyahan siya ng grupo. Lalo na itong si Taba, si Boging. Pasensyosong tao talaga ito. Lalo na't may nginunguya. "Sadali lang, tatapusin ko lang to," wika ni Boging habang namumuwalang isinubo ang natitirang malaki-laki ring sandwich. "Siya nga naman, Joe. Hintayin mo nang makaraos si Boging. Hindi pa kumakain yan eh. Di ba, Boging?" Pagtatanggol ni Kiko. Pagsang-ayon naman ni Boging na hindi makapagsalita ng malinaw. "Kita mo na, hindi makapagsalita sa gutom," muling sabi ni Kiko habang hinihimas-himas ang likod ni Boging. Natatawa na sina Gino at Joe. Naisip na kasi nilang sundot na gagawin ni Kiko kay Boging. "Kawawa naman talaga. Ito na yata ang pinaka sa lahat na nakita ko. Ang pinakakawawang baboy." Sapul si Boging. Pumailang lang sa loob ng kwarto ang tawanan ng tatlo habang napaubong halos mabulunan si Boging sa narinig na huling bitaw na salita ni Kiko. Itong si Kiko ang komikero ng grupo. Musically inclined naman ang isang to. Clumsy, laging nadidisgrasya o nasasabit sa trouble pero may kakabit na swerte sa huli para malusutan niya ang lahat ng kamalasan. Mahilig din si Kiko sa natural sciences, lalo na ang tungkol sa pag-aaral ng mga hayop, isda at ibon. "Ikaw talaga, Kiko, hindi na magdahan-dahan sa pagsasalita. Baka mamaya magtampo si Boging. Baka hindi na kumain yan." Karinyo naman ni Gino sa kaibigan. Si Gino ang itinuturing nilang pinuno. Gwapo, matangkad, matalino, athletic, adventurero at higit sa lahat, mahilig pasukan at resolbahan ang mga misteryosong bagay o pangyayari. At hindi siya nag-iisang mahilig sa ganitong gawain. Lahat silang magbabarkada.
lalo na ang nakababatang kapatid nitong si Jo. Kaya nga napukaw ni Boging ang kanilang pansin nang basahin ito ng malakas ang laman ng headline sa periodiko. "Boging, ano ba? Akin na nga yan dyaryo at ako na magbabasa." Inip na tugon muli ni Jo. "Sandali lang, tapos na ako," sabi ni Boging habang tumungga ng orange juice mula sa kanyang jug. At pagkatapos ay bumalik uli sa pagkakaupong ala Indian. Medyo nilinis pa ang makapal na gradong salamin sa pamamagitan ng pagbuga ng hininga nito't pagkusko sa laylayan ng suot na t-shirt. Muli ay nagsimula siyang magbasa, habang makikita namang sabik na sabik sa pakikinig ang tatlo. Mga mukha nila ay seryoso. Nang biglang napakunot noo si Boging. Pinasingkit lalo ang singkit ng mga mata. Itinaas baba niyang sinipat ang mga letra ng babasahin. Ninilaw pa niya ang kanyang lalamunan. By Mike Rodrigo. Saka napakamot ng ulo at humarap kina Gino. "Natapos ko na pala eh." Bigil ang tawa ni Boging. Yun lang ang babasahin mo, pangalan ni Daddy?" Asar na wika ni Joe sabay hablot sa dyaryo mula sa kamay ni Boging. Wala nang nakalagay. Akala ko kasi meron pa. Iba ka rin naman talaga, Bogs. Sinususpenso pa kami tapos na pala. Puro kasi nguya-nguya. Natatawang kantsaw ni Kiko. "Kuya, sa Daddy pala tong report na to. Exclusive pa," sabi ni Joe habang ipinakikita kay Gino ang periodiko. Halimaw sa wawa. Naisahan tayo ni Daddy. Hindi man lang sinabi sa atin ang scoop niya. Sambit naman ni Gino. "Alam nyo, nababalitaan ko na yun noon pa pero puro mga sabi-sabi lang. Yung pala ay totoo na," sabi ni Kiko habang papalapit sa kanila. "Kaya, baka gawa-gawa lang," sagot na may pagdududa ni Gino. "Pero sino naman gagawa nun, kuya?" Namimilog na mga matang tanong naman ni Joe. "At saka, bakit?" Kunot noong tanong din ni Kiko. "Sana matanong natin ang airpods niyo, Gino. Tsak na may anggulo na siya tungkol sa halimaw." "Anong tingin niyo? Totoo kaya yan?" Tanong ni Boging sabay dighay ng sunod-sunod. Kung magsisimula tayo ng project, ito na sigurong magandang assignment natin. May kinang sa matang wika ni Gino. "Tama, sensational na. Hindi pa tayo mahirapang pumick up ng mga leads." Sabay na may mataas na boses ni Joe. Biglang natigilan ang mga lalaki, lalo na si Gino sa pagkarinig kay Joe. Nagtinginan na sila sa isa't isa. "Anong tayo?" Madiing tanong ni Gino sa nakababatang kapatid. Kuya, di ba tayo? Kasama ako, di ba?" "Bakit? Saan ba kami pupunta?" Tanong muli ni Gino sa kapatid at bumaling ito kina Kiko at Boging. "Boging, Kiko, may pupuntahan ba tayo?" Wala akong alam. Siguro mamaya sa basketball court," wika ni Kiko na nakatingin kay Joe. Wala rin akong alam. Wala namang handaan eh." Sundot naman ni Boging sa pagsang-ayon kina Gino. "Basta kuya, sasama ako dun sa Wawa." "Wawa? Bakit naman kami pupunta ng Wawa? Anong gagawin namin dun?" Patuloy pa rin si Gino. Di ano pa, namang scoop din gaya ni Daddy." "Joe, hindi kami aalis at wala kaming pupuntahan. Period." "Kiko, sabihin mo nga kay kuya sama ako." Baling ni Joe sa katabi. "Sabi sa'yo wala kaming pupuntahan eh." "Boging, please naman Harap naman ni Joe kay Taba. "Period daw no." Mataray na sabi ni Boging. "Sasapakin kita dyan eh, Taba!" Inis na bulyaw na lamang ni Joe sabay buntal sa bundat na tiyan ng computer whiz kid na mistisong inchik. Brr. Napatighay lang si Taba. Ngunit totoong nararamdaman ni Joe na balak ng mga ito na mag-umpisa na ng kanilang pagiging amateur investigative journalists. Lalo na nang makita niya ang kislap ng mga mata nito. Kahit itanggi pa ng kanyang Kuya Gino ang balak, ay kitang-kita niya ang kislap ng kanyang mga mata. Lubhang napakabata pa kasi ni Joe para bumuntot-buntot sa mga gawain ng barkada. At isa pa'y babae ito at hindi dapat makihalubilo sa kanilang mga kalalakihan. Yan ang punto ng kanyang Kuya Gino na hindi nito maintindihan. At may isa pa rin itong puntos na dapat lang na maintindihan ni Joe. Delikado at maselang bagay ang kanilang susuong yung pakikihamok.
Mahirap nang malagay pa sa panganib ang buhay ng nakababatang kapatid. Pero alam ni Joe yun. Matagal na siyang sinabihan ng kanyang kapatid. Basta, hindi ako papayag. Talagang ipinagdidiinan niya ang sinabi sa sarili habang nagmumukmok sa isang sulok ng kwarto. Imagine kasama ko maghirap sa paggawa ng clubhouse at kasama ako lagi sa mga plano at balaki ng grupo. Pagkatapos ito, itsapuwera sa totohanang lakad. Never! Talagang maghahalo ang balat sa tinalupan kapag hindi nila ako isasama. May panggigigil na dugtong pa ni Joe. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang B1 Gang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 1, Halimaw sa Wawa. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.